Ito ang tseke na ibinayad ng Estados Unidos ng Amerika sa Rusya para sa kasulatan ng Alaska. Noong 1,867 piso, 7.2 milyon lang ito. Isang mambabatas ng Rusya ang di umano'y humihiling na ibalik ng Amerika ang buong estado ng Alaska, kasabay ng mga parusang pinangungunahan ng United States laban sa kanyang bansa. Nagsasalita ako para sa aming lahat sa pamahalaan ng United States para sabihing siguradong hindi niya ito makukuha pabalik. Hindi namin maaaring ibenta pabalik sa Russia ang Alaska. Hindi ito posible. Ibinenta ng Russia ang Alaska sa United States, pero gusto nila ngayon ng refund. Sa kasamaang palad para kay Putin at sa kanyang mga kaibigan. Paso na ang resibo ng transaksyong iyon mahigit 150 taon na ang nakalipas. Mas okay siguro kung ibalik na lang sa amin ang Alaska. Alam mo ba kung tawag nila sa Alaska, Yellow Crimea? Balang araw, babalik din ito sa kanyang sariling baybayin. Paano kung iwan na lang natin sila sa Aleutian Islands? Pumasok sa Alaska at sila'y mapapalibutan, magandang ideya yan. Pero sanay ba tayong ibalik ang atin at palaging gawin yon? Kaya sa prinsipyo, ang 7.2 milyon na pinagbilhan ng Alaska ay hindi ganoon kalaking pera na hindi natin kayang hanapin. At maaari nating imungkahi sa ating mga Amerikanong kay-sosyo na isaalang-alang nila ang pagbabalik ng Alaska. Kung ganoon, kailangang ibalik ang California sa Mexico. Ang Fort Ross naman ay ibalik sa mga katutubong lugar nito. Uuwi rin ang Alaska at ang Hawaii. Hindi, sa tingin ko dapat ganito iguhit ang mga hangganan. Arizona, Nebraska o parang ganyan, oo. At sasabihin natin, tingnan mo, may Alaska din. Sa'yo ang Alaska, di ba? At kaunting bahagi ng California. Malinaw na malinaw ang tungkol sa Alaska. May isang estado na katabi ang Oregon, Baja, California. Tungkol sa seguridad ng hangganan sa mga hindi kaalyadong bansa. Ngayon, labis na nag-aalala ang mga Amerikano na aatakihin ng mga Ruso ang Alaska. Paano nga ba? Kailangan natin itong gawin dahil isa ito sa pinakamalaking banta sa Estados Unidos. Gusto ko ng Imperyong Ruso kasama ang Alaska, Hawaii, California, Finland at Poland. Kahit na ang Poland at Finland ay sobrang mabaho, hindi ako sigurado. Sa totoo lang, sang-ayon ako sa mga nagsasabing hindi patas ang pananakop ng Russia. Oo, kailangan pa nating pag-usapan yan ng mas malalim. Oo, dapat nating ibalik ang mas maraming makasaysayang lupa at katarungan. Sigurado ako. Tungkol naman sa katarungan, kunin natin ang Alaska at sila na ang magbibigay ng iba pa. Siyempre, pati Alaska. Asikasuhin namin ang Alaska namin. Hindi sa kagawaran ng estado ng United States nakasalalay kung makukuha ng Russia ang estado o hindi. Desisyon ito ng Russia sa referendum. Nagkakagulo sa Moscow dahil sa mga politikong Ruso. Ipinipilit nila na ibalik sa kanila ang Alaska, ang pinakamalaking estado ng Amerika na puno ng langis at mga base militar. Dahil kanila raw ito. Pero heto ang kakaiba. Hindi ito nawala ng Russia dahil sa digmaan. Ibinenta nila ito ng mura na tiyak ipagmamalaki ng sinumang may-ari ng sanglaan. Ngayon, dahil magtatagpo sina Trump at Putin sa Alaska para pag-usapan ang Ukraine, muling bumabalik ang mga dating sama ng loob na nagbabantang magdulot ng sigalot. Halukayin natin ang issue sa Alaska at alamin kung bakit malalim ang hinanakit ng Moscow. Hindi lang ito usapin ng mapa, pinag-uusapan nila ang pagbabago ng kasaysayan. At kung sa tingin mo kailangan maintindihan ng mundo kung bakit delikado yon, pindutin mo na ang like, subscribe. Ang suporta mo ay tumutulong magpalaganap ng katotohanan at malampasan ang propaganda. Simulan natin sa recent na usapan. Mula 2023 hanggang 2025, isang alon ng mga boses mula sa Rusya, kabilang ang mga politiko, tagapagsalita at propagandista, ang muling bumuhay sa pantasya ng pagbawi sa Alaska. Nagsimula ito nang i-freeze ng United States ang bilyong ari-arian ng Rusya sa abroad. Bilang tugon, isang mambabatas na malapit kay Putin ang nagbanggit ng ideya na dapat muling pag-isipan ng Moscow ang pagkuha sa Alaska. Malabo ang komento pero tumama sa marami. Sumunod ang Enero 2024, nilagdaan ni Putin ang utos para imbestigahan ang dating ari-arian ng Russia sa abroad. Bagamat hindi binanggit ng Kremlin ang Alaska, may ilan sa media na nagpakalat ng sari-saring espekulasyon. Sinimulan ng mga host sa state television na basta-basta tawagin ang Alaska bilang atin, isinasama ito sa mga segment tungkol sa agresyon ng kanluran. Si Dmitry Medvedev, na hindi kailanman nahihiyang magpasimuno ng kontrobersya, ay nagbiro online
na maaaring hindi maiwasan ang digmaan kung hindi ito ibabalik ng United States. Bagamat sarkastiko ang kanyang tono, malinaw ang mensahe. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2024, lalo pang tumindi ang mensahe. Mas marami pang propagandista ang umalingaw-ngaw sa pahayag. Inilalarawan ang Alaska bilang simbolo ng pagnanakaw ng kanluran at pagiging biktima ng Russia. Noong Hulyo, si Vladimir Solovyov, isa sa pinakatapat na personalidad sa media ni Putin, ay tahasang nanawagan na ibalik ang Alaska. Sabi niya, hindi lehitimo at sapilitan ang bentahan noong 1,867 at may karapatan ang Russia sa lupaing iyon. Lalong lumaganap ang naratibo habang papalapit ang 2025. Lalo itong naging mahalaga ngayon dahil nakatakda ang Trump-Putin Summit sa Alaska. Itinuturing ng mga nasyonalista ng Russia na dating teritoryo nila ang lugar. Ipinahiwatig nilang hindi pa tapos ang usapan sa pagpupulong na iyon. Sumali ang mga sobrang kanang grupo, pinaghalo ang diplomasya at palihim na banta. Ngayon, para lang malinaw, hindi ito nanggagaling sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Hindi pa direkta at hindi pa ngayon. Noong 2014, tinawanan lang ni Vladimir Putin ang ideya ng pagbawi sa Alaska. Sabay sabing masyadong malamig doon at hindi sulit ang pagod. Sandali yung pagpapatawa at senyales din. Hindi naman prioridad ang Alaska pagdating sa estratehiya. Pero hindi nito napigilan ang mga nasyonalista na buhayin muli ang ideyang iyon. Ginagawa itong simbolo ng nasaktang dangal at pananabik sa dating imperyo. Hindi ito tungkol sa heograpiya, kundi sa psikolohiya. Sa Rusya, kung saan kontrolado ng estado ang media at sila ang nagdidikta ng kwento, kahit ang mga walang basehang ideya ay mabilis na kumakalat, ang ideya ng Alaska bilang bahagi ng Rusya ay may malalim na emosyon. Binubuhay nito ang matagal ng hinanakit dahil sa pagbagsak ng Unyong Sobyet at sa pakiramdam na nawala ang dating dangal ng bansa dahil ngayon ay nakikita ang Rusya bilang isang bansang palyado. Sa ngayon, magkahalo ang opinyon ng publiko kahit sa loob ng Rusya. May ilang Ruso na umiikot lang ang mata, tinatrato itong biro lang. May ilan na biglang nagmamahal sa bayan at gustong ibalik ang kasaysayan. Noong 2024, 20% ng mga Ruso ay suportado ang pagbawi ng Alaska. Gayunpaman, karamihan ay itinuturing itong mas mababa kumpara sa mga mas mahahalagang issue tulad ng, alam mo na, mga parusa dahil sa inflasyon at ang digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, paulit-ulit pa ring lumilitaw ang ideyang ito, lalo na sa online, kung saan ang mga meme at sa slogan ay nagpapalabo ng hangganan sa pagitan ng biro at ideolohiya. Sa ilang lungsod, may mga poster na nagsasabing, ang Alaska ay Ruso. Ang lalaking nag-post ng larawang ito ay nagsasabing nakakita siya ng maraming billboard na katulad nito na nagsulputan sa paligid ng lungsod ng Krasnoyarsk sa Siberia. Hindi ito inilabas ng estado, pero sumasalamin ito ng isang damdamin, isang simbolikong pagtulak na baguhin ang nakaraan, or kahit papaano ay bigyan ito ng ibang pananaw. Sa huli, hindi ito tungkol sa Alaska. Tungkol ito sa pagkakakilanlan, sa muling pag-angkin ng isang bagay na hindi nahahawakan, karangalan, kapangyarihan, at ang alamat ng isang Rusya na kailanman ay hindi natalo. Ito ang totoo. Pampulitikang palabas lang ang mga pahayag na ito. Ginawa ito para mangudyok, ilihis ang atensyon, at magtipon ng suporta sa bansa. Dahil alam ng Rusya ang totoo sa likod ng kilusang ito. Hindi nila kayang isakatuparan ang mga pantasyang ito dahil sa ilang mga dahilan. Sa ilalim ng kasalukuyang batas internasyonal, ang pangarap ng Rusya na mabawi ang Alaska ay kasing imposible ng Canada na bawiin ang Maine. Ang kasunduan noong 1867 na naglipat ng Alaska mula Rusya sa United States ay nananatiling balido. Ang mga kasunduan ay mga dokumentong may bisa sa ilalim ng batas internasyonal. At ito ay hindi lang isang lumang piraso ng kasaysayan. Kinilala ito bilang lehitimo ng parehong bansa. Nariyan din ang United Nations Charter. Lalo na ang Artikulo 2 na malinaw sa isang bagay. Bawal ang pagbabanta o paggamit ng puwersa para baguhin ang hangganan ng ibang bansa. Kung iligal na nailipat ang teritoryo sa kasunduan at inamin ng parehong panig, tapos na ang usapan. Sarado na ang kaso maliban na lang kung parehong panig ay voluntaryong muling makipag-usap na, kung tutuusin, hindi naman mangyayari dito. Walang refund, gaya ng sinabi ko kanina. At kahit pa questionin ng Rusya ang pagiging lehitimo ng kasunduan, wala namang legal na butas na pwedeng gamitin.
Mahigit 150 taon nang may ganap na soberanya ang United States sa Alaska. Iyan ay isang konsepto sa batas na tinatawag na acquisitive prescription. Sa madaling salita, kung pinamahalaan, pinatakbo, at ipinagtanggol mo ang isang teritoryo sa loob ng maraming henerasyon nang walang pagtutol mula sa orihinal na may-ari, nagiging matibay ang iyong pag-aangkin. Sa madaling salita, hindi lang basta isinara ang legal na pintuan, kundi hinang pa ito, nilagyan ng kandado, at ibinaon pa sa ilalim ng konkretong bunker. At kahit pa subukan ng Rusya na gumamit ng hindi masyadong legal na paraan, gaya ng ginawa nila sa Ukraine, lalo lang lalala ang tsansa nila laban sa United States. Hindi tulad ng Crimea, ang Alaska ay hindi pinagtatalo ng border o rebeldeng republika. Soberanong teritoryo ito ng United States na protektado ng militar ng Amerika. Tandaan na ang United States ay may defense budget na halos 7 beses na mas malaki kaysa sa Russia, at ganito na ito sa matagal na panahon. Sa usaping militar, dehado ang Russia sa mga paraan na hindi man lang nila kayang pangarapin. Anumang pagtatangkang hamunin iyon, sa salita man o sa ibang paraan, ay mag-aanyaya ng tugon na hindi kayang harapin ng Russia. Ipinakita na ng digmaan sa Ukraine ang mga limitasyon ng puwersa ng Russia. Hirap na ang kanilang militar. Ang ekonomiya nito ay pinadapan ng mga parusa. At ang pandaigdigang reputasyon nito ay bumaba. Ang pakikipag-alitan sa Estados Unidos ukol sa Alaska ay parang pagpapakamatay. Hindi magdadalawang isip ang Washington at gagamitin pa ang pagkakataon bilang halimbawa. Hindi tulad ng Ukraine, kung saan hindi direktahan ang suporta. Ang Alaska, sariling teritoryo yan pare. Lalabanan ng matinding puwersa ang anumang banta. Alam ng Rusya ito. Panay-ingay lang ang hiling na bawiin ang Alaska. Layunin nito sa bansa, pukawin ang pride, ilihis ang puna, at gawing kontrabida ang kanluran. Walang legal na basehan, diplomatikong suporta, o pag-asang mangyari ito. Hindi basta-basta magalaw ang Alaska, Amerikano ito. At sa tuwing sinusubukan ng media ng Rusya na sabihin ang kabaligtaran, lalo lang nitong ipinapakita kung gaano kalayo na ang ibinagsak ng Moscow mula sa dating imperyo nito. Ang marinig ang mga ganitong pahayag at makita ang pagkadesperado ng mga Ruso na mabawi ang Alaska ay nagtutulak sa atin sa tanong kung paano nga ba nila ito nawala sa simula pa lang. Hindi ito dahil sa digmaan o pananakop, kundi sa isang lumang paraan ng pagbebenta mahigit 150 taon na ang nakalipas. Para maintindihan ang pagpapalaya, balikan natin ang panahon ng Russia sa Alaska bago ang kasunduan. Nagsimula ang presensya nila doon noong huling bahagi ng 1700s nang tumawid ang mga manlalakbay at mangangalakal sa Bering Strait sa paghahanap ng mga bagong oportunidad. Ang pangunahing dahilan ay ang kalakalan ng balahibo. Alam mo, ang mga sea otter, fox at seal ay may makakapal na balahibo na mataas ang halaga sa Europa at China. Nagpatayo ang mga kumpanyang Ruso ng himpilan sa baybayin para manghuli ng hayop at ipadala ang balahibo sa kanilang bansa. Dating lumalagong negosyo ito na nag-e-export ng libu-libong balahibo bawat taon. Sumunod ang pangingisda ng balyena, kung saan hinuhuli ng mga barko ang mga balyena para sa langis at buto na nagdagdag pa sa kita. Hindi naging madali ang pagkontrol sa Alaska. Matindi ang epekto ng klima dahil sa mabagsik na taglamig, walang katapusang niebe, at pag-iisa na lalong nagpapahirap sa lahat ng bagay. Umaabot ng libu-libong milya ang mga linya ng supply mula St. Petersburg, tumatawid ng Siberia papuntang karagatang Pasipiko. Inaabot ng ilang buwan bago makarating ang mga barko, at marami sa mga ito ang hindi nakakarating dahil sa mga bagyo o yelo. Ang mga permanenteng pamayanan ay maliliit at magkakahiwalay. Karamihan ay nasa mga lugar tulad ng Sitka, na naging kabisera ng Russian America. Hindi talaga lumaki ang populasyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1,000, 800 Ruso lang ang nakatira doon ng tuluyan, umaasa sa mga lokal na katutubo para sa paggawa at kalakalan. Ang mga katutubong grupong ito, tulad ng mga tlingit at alut, ay may sarili nilang mga lipunan at hindi palaging mapayapa ang ugnayan nila. Nagkaroon ng alitan dahil sa mga lugar ng pangangaso at sa pilitang paggawa, na nagdulot ng mga pag-aalsa na kumitil ng buhay sa magkabilang panig. Sa paglipas ng panahon, naubos ang mga likas na yaman. Maagang umangat ang kalakalan ng balahibo, ngunit dahil sa labis na pangangaso, nabawasan ang populasyon ng mga hayop. Halos naubos ang mga sea otter, dahilan upang bumaba ang kita. Mahirap ang pangingisda ng balyena dahil sa kompetisyon mula ibang bansa at mataas na gastos dulot ng malayong lokasyon. Sinubukan ng Russia na magtayo ng mga sakahan at minahan, pero mahina ang lupa. Wala pang natutuklasang maraming ginto noon. Dahil sa hirap ng lupa, walang kalsada o riles, sardiles, kaya lahat dinadala sa dagat o paragos. Maluwag ang pamamahala at mga opisyal ng kompanya ang pinuno. Dahil dito, nagkaroon ng katiwalian at hindi pagiging epektibo sa mga operasyon.
Pakiramdam ng Alaska ay parang isang malayong himpilan na kumakain lang ng pera imbes na kumikita. Pinondohan ng pamahalaan ang Russian-American na kumpanya na namamahala sa kolonya. Pero kahit iyon ay hindi sapat para mapanatiling buhay ang operasyon magpakailanman. Pagsapit ng 18,000 at 50-S ang mga ulat na ipinapadala pabalik kay Char ay naglalarawan ng madilim na sitwasyon. Mababa ang kita, mataas ang gastos, at lumalaking kahinaan. Dahil sa lahat ng ito, alam mo na mga makatwirang alalahanin, nagsimulang makita ng Russia ang Alaska bilang isang pabigat. Hindi isang asset na dapat panghawakan. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1,800 ang pananaw na ito ang naglatag ng dahilan para basta na lang itong bitawan. Humina ang kapit ng Russia habang dumarami ang mga problema. Kaya ang dating mukhang magandang oportunidad ay naging pabigat na lang na handa na nilang bitawan. At iyan mismo ang nagdala sa pagbebenta. Isang hakbang na dulot ng pangangailangan sa pera, pagbabago ng estratehiya, at takot na mawalan ng walang kapalit. Ibinenta ng Russia ang Alaska dahil sa kakulangan sa pera. Ang digmaang Crimean na naganap mula 1,853 hanggang 1,856 laban sa Britain, France at iba pa ay nag-iwan sa Russia sa masamang kalagayan pagdating sa pananalapi. Natalo sila sa digmaan at napakalaki ng naging gastos nila. Humigit kumulang 250,000 sundalo ang namatay at bilyon-bilyong rubles ang nagastos. Walang laman ang kaban ng bayan at kailangan nila ng pondo para muling buuin ang militar at bayaran ang mga utang. Ang kalakalan ng balahibo sa Alaska na noon ay humihina na ay hindi na kayang tustusan ang sarili nitong gastos, lalo na ang makatulong sa imperyo. Mataas ang taunang gastusin sa pagpapanatili at ang pagpapadala pa lang ng mga supply ay nauubos na ang kita. Ipinakita ng mga ulat noong panahon na yon na taon-taon ay nalulugi ang Russian-American na kumpanya. Ang tanging dahilan kung bakit ito nagpapatuloy ay dahil sa tulong pinansyal ng gobyerno. Malaki rin ang papel ng takot. Nag-aalala ang Rusya na baka maagaw ng Britanya ang Alaska. Nagbanggaan na ang dalawang bansa noon at dahil sa makapangyarihang hukbong dagat ng Britanya at mga interes nito sa Pasipiko, tila imposibleng maprotektahan ang isang napakalayong lugar na iyon. Dahil dito, magiging madaling target ang Alaska. Dagdag pa sa banta na iyon, ang paglaban ng mga katutubo na nagpapahirap palalo dahil sa mga labanan na nangangailangan ng mga sundalong hindi kayang ipadala ng Rusya. Sa pagitan ng dalawang marahas na banta na ito, napagtanto ng Tsar na kung magkakaroon ng digmaan, maaaring mawala sa Rusya ang teritoryo ng walang kapalit. May saysay ang pagbenta para may mapala bago mangyari iyon. Tiningnan nila ang iba't ibang opsyon, pati na ang posibilidad na bilhin ito ng Britanya, pero naging delikado iyon dahil sa tensyon. Sa usaping geopolitikal, napupunta na ang atensyon ng Rusya sa ibang lugar. Nakatuon ang kanilang imperyo sa Europa, kung saan may banta mula sa mga kapangyarihan tulad ng Austria at Prussia, at sa Asia naman dahil sa pagpapalawak sa mga lugar tulad ng Manchuria. Nasa gilid lang ang Alaska. Di mahalaga sa mga planong iyon. Madaling masakop dahil walang likas na depensa. Masyadong matagal ang pag-supply ng tropa o mga naninirahan, kaya nanatiling kakaunti ang populasyon. Ang pagbenta nito sa Estados Unidos ay naging matalinong hakbang. Maaari itong lumikha ng magandang ugnayan sa isang lumalakas na bansa at itapat sila laban sa Britanya, na may mga issue rin sa Amerika. Itinuring ng Rusya ang United States bilang isang neutral na kaibigan dahil sinuportahan nila ito noong digmaang sibil sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko sa mga pantalan ng Amerika. Ang gastos sa maintenance ang nagpatibay sa kasunduan. Ang layo mula sa St. Petersburg na mahigit 7,000 milya o mga 11,000 kilometro ay nagdulot ng pagkaantala sa komunikasyon at tulong. Dahil sa matinding panahon, kailangang laging kumpunihin ang mga barko at himpilan. Mahal ang pagtatayo ng infrastruktura sa permafrost at kabundukan. Nahihirapan ang pamahalaan. Hindi akma ang mga batas mula sa kanilang pinagmulan sa mga lokal na pangangailangan. At ang katiwalian ng mga opisyal ay nagsayang ng mga yaman. Diplomasya at puwersa ang kailangan sa pakikitungo sa mga katutubo, kaya tumataas ang gastos. Pagdating ng 1,800 at 60, mas malaki ang gastos kaysa kita ng kolonya at bumagsak ng 70% ang ani ng balahibo. Dahil sa karagdagang dahilan na ito, nagpasya ang Russia na panahon na upang bawasan ang kanilang pagkalugi. Sa pagdami ng mga suliranin, binuksan ng Russia ang usapan para sa pagbebenta. Ang proseso ay naganap sa mga paraang nagpapakita ng diplomasya noong panahon na iyon. Puno ng tahimik na negosasyon at hindi inaasahang mga pangyayari. Ang kasunduan ay pinangunahan ng mga mahalagang tao. Si Edward de Stockel, ministro ng Russia sa United States, ang namuno para sa Russia. Matagal siyang nanirahan sa Amerika, kaya alam niya ang politika roon. Pinangunahan ni Kalihim William Seward ang pagsisikap sa panig ng Amerika. Naniniwala si Seward sa pagpapalawak ng teritoryo ng United States at nakita niya ang Alaska bilang isang hakbang patungo sa pagkontrol ng Pasipiko. Tahimik na nagsimula ang negosasyon noong 1867 at nakakuha si Stockholm ng pahintulot mula kay Tsar Alexander II. Nagkita sila sa Washington at agad nagkasundo sa 7.2 milyon na bayad sa ginto. Katumbas iyon ng halos 2 sentimo bawat ektarya para sa halos 587,000 milya kwadrado. Tinanggap ng Rusya dahil kailangan nila ng pera at pumayag ang United States dahil sa potensyal ng yaman at lokasyon.
Ang mismong kasunduan ay may mga kakaibang katangian. Isinulat ito sa Pranses at Ingles at hindi isinama ang wikang Ruso. Sinunod nito ang mga diplomatikong kaugalian noon, kung saan ang Pranses ang ginagamit na wika sa mga pandaigdigang kasunduan. Ipinakita nito kung gaano ka-global ang kasunduan, hindi lang sa pagitan ng dalawang bansa. Tinalakay ng dokumento ang mga hangganan, paglilipat ng karapatan, at proteksyon sa pagpili ng mga residente. Naganap ang pagpirma noong Marso 30, 1867, at agad itong pinagtibay ng Senado ng United States pagkatapos. Naganap ang mga seremonya ng paglilipat sa Sitka noong Oktubre na iyon. Ibinaba ang mga bandila ng Russia at itinaas ang mga bandila ng Amerika. Ang talagang nakaka-interes ay kung paano nagkaiba ng husto ang pananaw ng publiko noong panahong iyon. Sa Amerika, maraming tumawag sa pagbili bilang kamalian ni Seward at Alaska bilang walang kwentang kahon ng yelo. Naglabas ang mga pahayagan ng mga kartong nagpapakita ng mga polar bear at nagyayelong disyerto. Sinasabing mas magagamit sana ang pera sa mas kapakipakinabang na bagay, tulad ng muling pagbangon matapos ang digmaang sibil. Sabi ng mga kritiko, ito raw ay isang tigang na lupa na walang tunay na halaga. Hindi pinapansin ang mga palatandaan ng mineral o isda. Suporta naman ang nagmula sa mga nakakita ng estratehikong benepisyo, tulad ng pagpigil sa pagpapalawak ng mga Briton sa Hilagang Amerika. Kalaunan, nagbago ang opinyon ng tao nang mapatunayang mali sila. Sa Rusya, kaunti lang ang pansin sa pagbebenta, tahimik ang gobyerno, at iniiwasan ang mga debate. Karamihan sa mga tao ay nakatuon sa mga reforma sa loob ng bansa, tulad ng pagtatapos ng pagkaalipin, at hindi sila gaanong nagmalasakit tungkol sa isang malayong kolonya. May ilang opisyal na nagsisi, pero noon, praktikal ito. Nakatulong ang pera pambayad utang at pondo sa mga riles sa Europa. Matapos ang kasunduan, naging Amerikano na ang Alaska. Pero ang tunay nitong halaga ay lilitaw sa mga paraang hindi inaasahan ng alinmang panig noon. Noong panahon ng bentahan, maaaring mukhang maliit lang na nakuha ang Alaska. Isang nagyayelong ilang na halos walang maiaalok. Pero sa ilalim ng kontrol ng United States, dumaan ang teritoryo sa isang matinding pagbabago. Ang nagsimula bilang tahimik na dagdag sa mapa ng Amerika ay agad na nagpakita ng sarili bilang isang makapangyarihang pinagkukunan ng likas na yaman at estratehikong halaga. Ang unang malaking pagbabago ay dumating ng matuklasan ang ginto. Noong dekada 1870 ang Klondike Gold Rush ay umagaw ng pandaigdigang atensyon na nagdala ng 10,000 naghahanap ng ginto sa rehiyon ng Yukon. Bagaman karamihan sa kaguluhan ay nangyari sa kalapit na Canada, hindi naman naiwang nakatabi ang Alaska. Ang pagkakatuklas ng ginto sa Nome, Fairbanks at Juneau ay nagdulot ng migrasyon at paninirahan. Pagsapit ng 1,000 naraan umabot na sa milyon-milyong dolyar kada taon ang produksyon ng ginto sa Alaska, na malayo nang lumampas sa orihinal na presyo ng pagbili na piso, 7.2 milyon. Buong mga bayan ay biglang nagsulputan halos magdamag at ang populasyon ay tumaas mula sa ilang libo lang hanggang mahigit 60,000 pagsapit ng 1,910. Hindi lang kayamanan ang dala ng pag-usbong na ito. Naging pundasyon din ito ng matibay na infrastruktura. Itinayo ang kalsada, pantalan, at riles para suportahan ang ekonomiya. Lahat ng ito ay mga pag-unlad na hindi nagawa ng Rusya noong panahon ng kanilang pananakop. Makalipas lamang ng kaunti, ang pagkakatuklas ng langis ay napatunayang mas lalo pang nagdulot ng malaking pagbabago. 1,960 natuklasan ang malaking reserba ng langis sa Prudhoe Bay, Alaska. Ito ang nagpasimula ng isa sa pinaka-ambisyosong proyektong inhenyeriya sa kasaysayan ng Amerika, ang pagtatayo ng Trans-Alaska Pipeline. Natapos noong 1977, umabot ng mahigit 800 milya ang haba ng pipeline na ito, na kayang magdala ng hanggang 2 milyong bariles ng langis bawat araw mula Arctic papunta sa katimugang daungan ng Valdez. Nalampasan ng langis ang ginto sa laki at epekto. Ngayon, sa 2025, patuloy na gumagawa ang Alaska ng humigit kumulang 500,000 bariles ng langis araw-araw. Bagamat mas mababa na ito kaysa sa rurok nito, nananatili pa rin itong mahalagang ambag sa ekonomiya ng estado at ng bansa. Dahil ang Alaska North Slope crude ay umaabot sa humigit kumulang piso, 70 kada bariles, mabilis na nadadagdagan ng kita. Ang permanenteng pondo ng estado na binuo mula sa mga royalty ng langis ay nagbibigay ng taunang dibidendo sa mga residente, higit sa 1,000 bawat tao ngayong 2024 lamang. Kapag isinasaalang-alang ang implasyon at kabuang halaga,
Ang yaman ng langis ng Alaska mula noong pagbebenta ay madaling umabot sa $1 trilyon. Hindi lang pinayaman ng mga natuklasang ito ang Alaska, binago rin nito ang lugar nito sa mundo. Ang dating walang silbing outpost ay naging pundasyon ng kalayaan ng Amerika sa enerhiya at ekonomiya. Para sa Rusya, ang pagmasdan ang pagbabagong ito ay naging isang mahigpit na paalala ng napakalaking halagang isinuko nila. Pero hindi lang iyon. Ang estratehikong kahalagahan ng Alaska ay patuloy na tumaas, lalo na sa mahahalagang sandali ng mga pandaigdigang labanan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang teritoryo ay naging isang mahalagang himpilan ng militar. Ang mga isla ng Aleutian na umaabot ng malayo sa Pasipiko ang naging lugar ng direktang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Amerika at Hapon. Ito lamang ang mga labanan na naganap sa lupaing Amerikano noong digmaan. Bilang tugon, mabilis na nagtayo ang militar ng Amerika ng mga paliparan, base ng hukbong dagat at mga ruta ng supply sa buong Alaska. Marami sa mga pasilidad na ito ay nananatiling gumagana hanggang ngayon at patuloy na may mahalagang papel sa pambansang depensa. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, tumindi ang halaga ng Alaska. Noong panahon ng Cold War, dahil sa lapit nito sa Soviet Union, naging unang linya ito ng pagmamanman at pagpigil. Naging sentro ang estado para sa mga early warning radar system, kabilang na ang Distant Early Warning Line na idinisenyo upang matukoy ang paparating na mga bomber at misil ng Soviet. Naglagay ng missile, silo at air defense sa rehiyon. Pinalakas nito ang papel ng Alaska bilang depensa laban sa banta mula sa Bering Strait. Kamakailan, nag-iba ulit ang estratehikong halaga ng Alaska. Ang pagbabago ng klima at geopolitika sa Arctic ay nagdulot ng bagong oportunidad at hamon. Habang natutunaw ang yelo sa Arctic, nabubuksan ang dating saradong ruta ng Northwest Passage at Northern Sea Route. Ang mga bagong maritime corridor na ito ay lubos na nagpapabilis ng oras ng biyahe sa pagitan ng Asia, Europa at Hilagang Amerika. Ang lokasyon ng Alaska ay inilalagay ito sa sangandaan ng mga umuusbong na rutang pangkalakalan na ito na nagbibigay sa Estados Unidos ng logistical at ekonomikong bentahe sa kalakalan sa Arctic. Mahalaga rin ang Alaska sa estratehiyang militar ng Amerika. Bukod sa economic at geopolitical na halaga nito, tahanan ng ilan sa malalaking pasilidad ang estado, tulad ng pinagsamang Base Elmendorf-Richardson at Eielson Air Force Base. Tahanan ito ng libu-libong tauhan at makabagong eroplano. Ito ay nagbibigay hindi lamang sa pambansang seguridad, kundi pati na rin sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga trabaho, infrastruktura at pondo mula sa pamahalaan. Hindi lang langis at ginto ang dahilan ng kasaganaan ng ekonomiya ng Alaska. Sa paglipas ng mga dekada, iba't ibang industriya ang nagsimulang umusbong na nagbigay daan para maging isang masiglang makina ng ekonomiya ang estado. Matatag na haligi ang industriya ng pangingisda. Ang mga katubigan ng Alaska ay hitik sa salmon, halibut at alimango na nagbibigay ng libu-libong trabaho at sumusuporta sa mga pamayanang baybayin. Sa kabila ng hamon mula sa pandaigdigang pamilihan at kompetisyon, mahalaga pa rin ang sektor na ito sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng estado. Pinalawak na ang pagmimina mula gold rush. Ngayon, nangunguna ang Alaska sa zinc at iba pang mineral. Kasama rito ang rare earth element na mahalaga sa teknolohiya. Hindi lang pinapalawak ng mga yamang ito ang ekonomiya ng estado, kundi inilalagay rin nito ang Alaska bilang mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Ang mga bayan ng minahan na dati ay nakasentro sa ginto ay ngayon ay umuunlad na dahil sa mas malawak na hanay ng pagmimina at pag-export. Nagdadagdag ang turismo ng bagong aspeto sa ekonomiya ng Alaska. Taon-taon, milyon-milyong bisita ang pumupunta para makita ang kagubatan, glacier, at kakaibang hayop nito. Ang mga cruise ship ay dumadaong sa magagandang daungan nito at ang maliliit na negosyo mula sa mga lodge hanggang sa mga lokal na artisan ay nakikinabang sa panapanahong pagdagsa ng mga turista. Sa Alaska, ang turismo ay hindi lang hanap buhay para sa marami. Ito ay isang pagdiriwang ng likas na ganda ng lupa at ng pamana ng kultura. Mahalaga rin ang papel ng federal na pamumuhunan. Tumutulong ang paggagasta ng gobyerno sa infrastruktura, depensa at serbisyo para patatagin ang ekonomiya, lalo na sa liblib na lugar. Sa ilang taon, tumaas ang suportang ito kaysa kita sa langis. Patunay ng estratehikong halaga ng Alaska. Lahat ng sektor ay tumutulong sa pagbabago. Ang dating itinuturing na malayong himpilan ay naging isang masigla
at maraming aspeto na ekonomiya. Isa na ngayon ang Alaska sa mga nangungunang estado sa kita kada tao. Mula sa simpleng simula nito, ang pagbabagong ito mula sa nagyeyelong hangganan tungo sa makapangyarihang ekonomiya ay hindi nakalampas sa pansin ng marami. Ang pag-usbong ng Alaska bilang makapangyarihan ay patuloy na gumugulo sa Rusya. Sabi ng mga nasyonalista, ang yaman at halaga sa militar nito ay patunay na mali ang pagbebenta noong 1867. Binabalikan ng mga media outlet ang mga lumang mapa. Pinupuri ang mga Rusong manlalakbay at pinupukaw ang nostalgia para sa panahong umaabot ang imperyo sa buong Pasipiko. Maingay ang mga online forum sa mga meme at diskusyon, lalo na tuwing may tensyon laban sa kanluran. Sa kabila ng katatawanan, may malalim na pagkadismaya. Para sa ilang Ruso, ang Alaska ay higit pa sa nawalang lupa. Paalala ito ng nawalang impluwensya. Ang teritoryong ibinenta nila sa murang halaga ay ngayon ay nagpapalakas sa Amerika, kapwa sa ekonomiya at militar, at masakit ang pagkakaibang iyon. Pero hindi nababago ng nostalgia ang realidad. Hindi lang malabo kundi imposibleng mabawi ang Alaska sa politika at militar, gaya ng napag-usapan. Alam ng Rusya na tuluyan nang nawala ang Alaska. Walang seryosong plano, walang opisyal na polisiya, at walang makatotohanang paraan para mabawi ito. Iba ang layunin ng panawagang bawiin ang Alaska. Pinupukaw nito ang pambansang pagmamalaki at inaalis ang atensyon mula sa kasalukuyang hirap sa ekonomiya ng bansa. Ipinapakita nito ang pantasya ng pagbabalik ng kadakilaan sa panahon ng pagsubok. Sa huli, ang kwento ng Alaska ay isang aral sa estratehikong pagtanaw sa hinaharap. Nakita ng Rusya ang pabigat, nakita ng Amerika ang potensyal. Ang dating itinuring na walang halaga ay naging napakahalaga. Ang lupang naibenta noon sa mumurahing halaga ay ngayon ang nagsisilbing pundasyon ng kapangyarihan ng United States sa Arctic, nagpapalakas ng ekonomiya nito at nagpapalawak ng impluwensya nito sa buong mundo. At para sa Rusya, hindi na mababawi ang kasunduang iyon. Ang naibenta ay mananatiling naibenta. Ang nawala, nagiging alamat. Ang ipinagtatanggol ng Estados Unidos, mananatiling Amerikano. Salamat sa panonood.